Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong 2026 yearly reading. So, we will see ano yung energies for you sa taong 2026. Ayan, so this is 3 parts, no? Tatlong part to. Ito yung part 1, overall energy. And then part 2 is about money, career, finances. And then part 3 is love life and family. So, make sure to subscribe, like, or follow para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung aking account, no? This is my only account at Mystic Queen PH. Hindi ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Kung gusto nyo ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. Meron po kasing nagre-re-upload ng videos ko or nagme-message, nagpapanggap na ako yon to offer services. So, hindi ko po yun ginagawa na, proactively mini-message kayo to offer services. So, mag-ingat kayo doon kasi mga scammers yon. Okay? So, meron tayong official link para makapag-book kayo, yung ating calendar, kung gusto nyo mag-book for a private reading. Okay, so let's begin. Pisces, ano yung energy for you ngayong 2026? What's the energy for Pisces 2026? Overall energy. Okay. Perseverance. Wow, Pisces. Ito'y tinatawag na pagpupunyagi. Ika'y matatag. Hindi ka basta-basta magi-give up. That is your energy for 2026. Kung ano man yung mga goals mo, mga gusto mong ma-achieve sa buhay, pag hihirapan mo talaga yan, gagawan mo ng paraan. You will persevere yung mga pangarap mo. Your opportunity, your challenge is teaching and learning. Oy, maaring magkaroon ng challenge pagdating sa authority, like for example, teacher mo, mentor mo, or meron kang gustong i-share na knowledge and skills mo, tapos hindi mo siya magawa. Or parang iniisip mo na, hindi ko naman yan, I'm not that expert, or wala akong masyadong alam. Pero sa totoo lang, marami kang kakayanan na pwede mong i-share sa iba. Oo, Pisces are naturally spiritual people. So, pagdating sa spiritual side, creativity, very creative ang mga Pisces, imaginative. So, you can use that, yung inyong talents and skills para makatulong sa iba, no? To teach them and also let them learn. Your opportunity is to surrender. Anything that is no longer na hindi mo na kontrolado, we just have to surrender it. Kasi sa totoo lang, pagpilit natin kinokontrol ang isang sitwasyon, may resistance, may stress. So, pwedeng isa yun sa drain ng energy mo. So, ano man yung hindi mo kontrolado, just leave it up all to God. Okay? Now, your blessing is pride. So, something that you will be proud of, no? Maaring meron kang achievement ngayong 2026 na talagang magiging very proud ka sa sarili mo dahil na-achieve mo yan. This is also new beginning. Some of you merong leadership role. Oo, pwedeng mapopromote kayo sa work, or merong increase ng sweldo nyo, or merong kayong recognition, kayo kikilalanin sa inyong galing, sa inyong talento, diba? Okay, so let's see what else using tarot cards. Overall energy ng mga Pisces for 2026. The Emperor. Speaking of power, you are in your power. You are stepping into your own power. The Emperor is someone na merong disiplina sa sarili. So, part ng perseverance mo yan. Yung disiplina mo sa sarili mo na kung ano man yung iset mo na goal, kung ano yung iset mo na pangarap, gagawa at gagawan mo yan ng paraan. Pagpaplanuhin mo yan, pagpaplanuhan mo kung paano mo siya sisimulan, i-execute. Ayan. Some of you, entrepreneurial energy, no? So, maaring magnenegosyo kayo.
ngayong 2026 na talagang tatrabahuhin nyo yung negosyo nyo na yan, dahil yan yung magbibigay sa inyo ng ng recognition na uy, ang galing mo magnegosyo, uy, successful yung sinimulan mo, no? This can be any type of business. Pwedeng you are offering products or services, 'di ba? What else? Overall energy. Oh, 'di ba? King of Pentacles, entrepreneurial energy. You are becoming your own boss. Yung iba sa inyo, maaring wala kayong pinagtatrabahuhan, like ikaw yung nasusunod. Oo. Pwedeng ikaw ay self-employed, may business, no? May source of income ka na hindi mo kailangan magtrabaho para sa iba. And when it comes to your finances, you are going to have a very stable income. Now, your challenge is the star. So, ang challenge sa'yo is kung paano mo aabutin yung mga pangarap mo. Siyempre, ang pangarap lang kung wala tayong gagawing action. And part ng action na yon is to learn. Aralin mo, paano ka ba yayaman? Or paano mo ba ma-achieve yung goal mo na yon? Kailangan mo bang mag-aral? Kailangan mo bang mag-self-study? 'Di ba? So, marami ng ngayon na opportunities para maging informed or maging educated tayo about something. Now, you have the Two of Wands as your challenge. May mga iba't iba ka kasing options. So, make sure na yung option na pipiliin mo, yun talaga yung kaya mong panindigan. Kasi pwedeng napakaraming option. Pero kung basta mo na lang pipiliin as hindi mo kayang panindigan, sayang lang yung energy mo na ibibigay doon, 'di ba? Yung time mo. So, importante yung choices na pipiliin mo. Kumbaga, make good choices that is aligned to your energy, to your thoughts, yung mga naiisip mo. Now, your opportunity, ano yung opportunity? Wow. 9 of Pentacles, abundance. Independence. Someone na meron siyang more than enough. And kaya ring mag-share ng blessing sa iba. 'Di ba? If there is something na gusto mong ma-achieve, especially sa finances mo, resources mo, kung ikaw ay hindi mo siya parang ipipilit, no, na parang just let it flow, make it at ease, magiging madali lang sa yung kumita ng pera. Magiging madali lang na ma-manifest mo yung mga goals mo at ma-achieve yon. Pansinin nyo, kapag may mga bagay na ipinipilit tayo, hindi siya nangyayari, no? Kumbaga, ito yung goal mo, ito yung gusto mong mangyari, ito yung pangarap mo, you pray for that, no? And then you take action. And if it doesn't happen, it only means na hindi para sa'yo. Pero definitely, if you are in alignment, that mangyayari yan. Minsan nga, effortless ba eh. Oo. What else? Opportunity. The Six of Cups. Meron kang opportunity na balikan yung mga dati mong inspirasyon, yung mga dating gusto mong gawin para sa sarili mo. You are also healing your inner child. May mga issues ka nung bata ka na maaring traumatic experience and now you are healing from that. Yan din kasi isa sa nagbablock sa'yo of exploring other opportunities. But kung ikaw ay, kumbaga may acceptance ka na sa past, definitely yung present moment mo is going to be easier, no? Mas madali siya. And yung future mo, mas marami kang ma-achieve kasi na-release mo na yung energy ng past and now you are focused on what you can do. Now, your blessing is, wow, the sun. O yung iba sa inyo, kung minamanifest nyo ang baby, magkakaroon kayo ng anak, o ayan. Something that you will be proud of, no? Having a baby. Or kung meron ka ng anak, maaring yung anak mo, meron siyang mga achievements, no? Magiging proud ka sa na-achieve ng anak mo.
Oh, you have the Six of Pentacles. So, this is about balance in your finances. Magiging proud ka sa mga achievements mo dahil hindi lang yun para sa'yo, nakakatulong ka rin sa iba. Which is napaka-importante na nakakatulong tayo sa ibang tao. 'Di ba? Iba rin yung fulfillment na merong masaya dahil natulungan mo in any way you can. You have Mercury and Leo in the 5th house. So, this is about drama. Pwedeng meron ditong energy na yung bang parang this person is parang laging nakakontra sa mga ginagawa mo. Huwag mong hayaan na itong taong to is i-dim yung light mo. Kasi ikaw yung dapat mag-shine. Okay? Huwag kang ano sa kanila. Magpa-apekto. Okay. Meron ditong Jupiter in Pisces in the 12th house. So, Pisces, mag-ingat, okay, sa mga relationship na alam mong hindi naman talaga seryoso. Kasi baka ang intention lang yan sa'yo is, para sa personal nilang personal gain or personal nilang benepisyo. Okay, you have Jupiter and Gemini in the 3rd house. Maaari kasing merong person sa buhay mo na parang maboka, magaling magsalita, na mabilis kang mapaniwala. So, pay attention sa mga ganun tao. If it's too good to be true, then definitely it is too good to be true, no? Career, passion, ayan. So, yung iba kasi sa inyo, maaring hindi nyo na hinahanap kung ano yung passion ninyo. 'Di ba? So, kailangan kayo ay open to exploration. Kumbaga, find time para i-discover yan sa sarili mo. Kasi minsan sasabihin na iba, hindi ko alam kung anong passion ko eh. Alam mo kung bakit? Kasi na-distract ka na. Na-distract ka ng ibang mga bagay sa buhay mo. Like, bagay sa buhay ng ibang tao na nakalimutan mong mag-focus sa sarili mo. Oo. Usually, yung mga ganon na hindi nila alam yung passion nila is because indoctrinated sila na, ito yung dapat mong gawin. Like, merong nagsabi sa kanila na yun yung landas nila. Pero actually, hindi pa nila na-discover yun sa sarili nila. Oo. Financial goals. So, you have to set your financial goals para alam mo kung ano yung ita-target mo. 'Di ba? Paano mo mahihit yung bullseye kung hindi mo na-identify kung ano yung gusto mong i-target, 'di ba? Importante 'yan sa setting ng goals sa inyong finances. Let's see for Pisces. Rituals. Steady yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea, let wisdom sneak up on you. So, ito yung pag-i-enjoy ng mga simpleng bagay, yung mga mundane things sa pang-araw-araw na minsan ito ay para bang napapasawalang bahala or isinasantabi ng iba. Kasi nga, nadidistract. Sabihin na lang natin na halimbawa, nagkakape ka, pero nagsi-cellphone ka. Or nanonood ka ng TV. So, yung kape mo, hindi mo na-enjoy. Kasi, naghihiwalay yung interest mo, yung focus mo. Yung mata mo, nakafocus dun sa pinapanood mo. Pero yung panlasa mo, nasa kape. 'Di ba? So, it's time for you to enjoy, be in the moment. Be in the moment do sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi doon mo ma-realize na, ang sarap pala nung kape. Itong kape pala na to ay kulang sa tamis or pwede pang i-improve. So, manonotice mo yung maliliit na bagay kasi nakafocus ka dun sa isang bagay lang. Hindi ka distracted. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.